Sa madaling sabi, si Jesus ay nasa anyong Diyos. Siya ay Diyos. At ang sabi diyan, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Bakit hindi niya itinuring? Kasi siya po ay nag-anyong tao. Nagkatawang tao. Kilalanin si Kristo Jesus bilang salita ng Diyos sa pasimula, the Word of God incarnate. The Word of God in the flesh, full of grace and truth. So kung sinabi po sa talatang ito ng Pilipos 2:5-6 na siya ay kapantay ng Diyos at nasa kanyang Diyos, ang ibig sabihin, meron siyang katangian, meron siyang ginawa na katulad ng sa Diyos. Dahil kapantay niya ang Diyos at siya ay nasa kanyang Diyos. Sa Juan 1, magmula 1 hanggang 4. Tapos talatang 14. John chapter 1, verse 1 hanggang verse 4, tapos verse 14. Okay. Nang pasimula siya ang berbo. Ano yung berbo? Salita. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ang salita raw o ang berbo daw ay sumasa Diyos at siya ay Diyos. Talatang 2. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Talatang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng berbo, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Wala raw pong nagawa kung wala siya. Kung wala ang berbo, kung wala ang salita. Ano ba ang sinasabi tungkol sa berbo o sa salita? Talatang 4. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasa berbong ito ang buhay at ang buhay na ito ang siyang liwanag ng tao. Sa makatwid mga kapatid, ang berbong ito ang nagbigay ng buhay sa lahat ng mga buhay dito sa mundong ito. Yung mga gumagalaw, yung mga humihinga, yung mga tumutubo, yung mga lumalaki, lahat ng may buhay, ginawa po ng berbo na ito. Ginawa nung salita na sumasa Diyos at siya ay Diyos. Tingnan natin, kilalanin po natin kung sino itong salita, kung sino itong berbo ng Diyos. Talatang 14. Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin. Sinong namin? Si San Juan at yung iba pang mga apostol, yung iba pang mga alagad. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino yung begotten of the Father? Hello? Isa lang naman ang begotten Son of God. Begotten Son of the Father, Jesus Christ our Lord. So si Kristo yung verbo, mga kapatid.
Panoorin ang kumpletong talakayan sa Bishop TV 3234 YouTube channel.